Ang pagkahumaling sa online gambling, isinasabay na rin sa pamamasada. Yan ang nabisto sa dalawang tsuper ng pampublikong sasakyan na iniimbestigahan ng LTFRB. May report si Sandra Aguinaldo. Ang bus driver na ito pa Cavite, isinabay sa pagmamaneho ang paglalaro ng online sugal. Kwento ng pasaherong nakahulikam sa kanya. Natakot siya dahil may mga pagkakataong nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin daw ito agad na nakakapreno dahil tila di napapansin ang ibang sasakyan sa harap. Sinita ng pasahero ang driver kaya tumigil ito sa pagsiselfone. Ang LTO, sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng bus driver. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, bukod pa sa paglabag sa anti-distracted driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang may-ari ng bus na Kirsten Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat maparusahan dahil sa pagkuha ng anilay reckless driver. Tumangging magpa-interview ang Kirsten Joyce Transport. Pero ayon sa kanilang kinatawan, sinuspindi na ang sangkot na tsuper. Nag-viral din ang isang driver ng modern jeepney sa EDSA na nahulikam ang sabay na pagmamaneho at pag-online sugal. Nangyari ito madaling araw ng July 7 ayon sa nagpadala ng video. Maglalabas ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng modern jeep. Sabi ng LTFRB, malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang parehong insidente na kanila nang iniimbestigahan. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. Ang dalawang driver, posibleng ang addict sa sugal ayon sa isang support group. Sa compulsive gambler category na siya. So, malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas daw silang tumulong sa mga nalululong sa online sugal. Hinahabol naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga influencer na nag-e-endorso umano ng illegal online gambling. May 4 pa raw na hindi nagbubura ng kanilang social media posts. Hinahanda na ang reklamo laban sa kanila, pati ang pagpapabura ng kanilang social media accounts. Bukod sa 4, 5 pang dagdag na influencer ang sinusuri nila. Hindi ho regulated itong mga sites na to. Parang namamanipula sa live show ng mga influencers na to. Parati silang nananalo. So hindi natin natitiyak kung safe ba na nakakapasok ho dito yung mga kabataan. Si Senadora Riza Ontiveros naman na naghain ng panukalang pag-ban sa online gambling access sa e-wallets and super apps, nanawagan sa mga naturang kumpanya na mag-regulate din sa kanilang mga platform sa gitnaan niya ng mga sumbong na napadali ng mga app na ito ang online sugal. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.